I-review natin ang 361 degrees na Fierce 4.0 Rain Black Edition. Now, pag sinabing Rain Black Edition, ito po ay sapatos na ginawa para sa purpose na magagamit natin kahit umuulan. Merong 4.0 na Fierce pero hindi siya rain black, yung typical lang. Now, nabili ko to around 3,000 pesos. Pagtingin ko ngayon sa Lazada, nung binilhan ko, 2,700 pesos na lang. Now, ang tanong, kung worth it ba yung 2,700 mo dito or yung 3,000 pesos na ginamit ko dito para mabili ko to. Binili ko ang sapatos na to ng sarili kong pera. So, walang halong bias ang review na to. So, simulan natin sa mga bagay-bagay na nagustuhan ko dito sa sapatos na to. Siyempre, yung unang-una dyan is yung sinabi ko kanina, yung presyo niya. 3,000 pesos lang. Relatively, hindi siya ganun kamahalan. Pangalawang nagustuhan ko dito is that maganda yung forma niya. For me, magagamit ko siya kahit hindi ako tatakbo. Maglalakad-lakad lang ako, magagamit or pwedeng-pwede siyang pamorma. Another thing na itong upper niya, gaya na nasabi ko, Rain Black Edition siya. Siyempre, hindi siya basta-bastang papasukan ng tubig. Except na lang dito sa tongue area niya. Hindi ako sure sa material na gamit nitong tongue area niya, pero talagang mapapasukan siya ng tubig. Pero the rest of this part, walang or hindi siya basta-bastang papasukan ng tubig. Pero ang trade-off naman nun is that basically, hindi siya ganun ka-breathable. Now, siyempre, kung gagamitin naman natin to kung merong ulan, mag-e-expect tayo na malamig yung panahon. So, hindi masyadong problema yung mainit na part. Pero kung siguro summer mo to gagamitin, syempre mararamdaman mo yung init. So far sa mga panahon na to, gaya na naririnig nyo ngayon, siguro naririnig nyo naman, umuulan sa labas, well, walang problema. Kasi hindi mo mararamdaman yung init. Another thing na nagandahan ako sa sapatos na to is that itong heel counter area niya, very supportive, matigas. Itong heel tab, heel collar area, maganda yung cushioning. Tapos, ito yung nga, yung nasabi ko kanina, yung tongue area niya, makapal din yung foam. Now, isang napansin ko lang, may instances na sumasakit ang paa ko kung masyado ko siyang nahihigpitan itong pagtali ko. Now, by the way, meron siyang extra eyelet na isa din sa hinahanap ko pagdating sa sapatos. Saka, yun nga, medyo masakit siya kung masyadong nahihigpitan. So, niluluwagan ko lang siya or hindi ko masyadong hinihigpitan, goods naman siya or wala nang naging problema. Now, isang nagustuhan ko rin sa sapatos na to is yung toe box niya malaki. By the way, size 11 to. Pero yung paa ko is around 10, 10 and a half usually. Nilalagyan ko talaga siya ng allowance para sa mga kuko ko na hindi mamamatay or hindi mamatay. So for me naman, roomy or talagang maganda yung toe box niya para sa mga paa ko na hindi siya naiipit. Another thing, ito yung insole niya. Para makita nyo. Ayan. Now, itong midsole naman niya is double layer. Bale, itong nasa taas is Carbon Critical Technology. Itong nasa baba naman niya is hard EVA. So based on specs, itong upper layer niya magaan saka merong energy return ng 85%. Tapos itong hard EVA sa baba naman niya nagbibigay ng support, balance, saka stability. Now personally, kung makikita nyo, yan, makikita nyo dito sa gilid, talagang malapad siya or malapad itong midsole area niya. Which gives us, yun nga, yung stability. Naramdam ko naman habang tumatakbo. Stable siya sa cornering, sa straight. Maganda talaga yung stability niya. Nabibigay niya yung stability na hinahanap ko. Pero yung sinabi dito na energy return na 85% dito sa upper part niya, itong carbon critical technology niya, hindi ako kumbinsido. Parang hindi ko siya napapansin. Actually, kung ikukumpara ko siya, parang ganito lang siya. Parang Brooks lang na trace to ko. Bale, itong sapatos na to, isa sa pinaka-complain ko dito is that hindi mo ramdam yung energy return sa sapatos na to. Parang sariling sikap mo lahat yung pagtakbo mo. Kasi may ibang sapatos ako na tulad itong Anta J21 Pro na na-review ko na rin din. Mararamdaman mo talaga yung energy return niya. Kung naglalakad ako, mapapansin ko naman na medyo squishy siya. Malambot itong midsole niya. Pero once itinakbo ko na siya or itatakbo ko na siya, hindi ko nararamdaman yung energy return. Yun lang yung isang bagay na ine-expect ko pa naman sa sapatos na to. Kasi yun nga, yung nabasa ko before ko binili to, is that meron siyang energy return na 85%. Pero hindi ganun. I don't know kung dahil ba yun sa foot strike ko, na mid-foot striker ako. Pero so far naman, ito, binibigay niya yung energy return na nakasaad sa specs. Nararamdaman ko. Ito hindi ko napapansin or kung meron man, siguro napakaliit na bagay lang. Pero in terms of comfort naman, in terms of cushioning, walang problema sa sapatos na to. Talagang yung energy return lang na nakasaad dito sa specs, yung hindi ko nararamdaman sa sapatos na to. Now, pagdating naman sa rubber area niya or dito naman sa outsole niya, by the way, 6mm drop pala itong sapatos na to. So, di ako sure sa stock height ng sapatos na to, pero base sa naging review ni Sergio Ebs TV dun sa Fierce 4.0 na hindi Rain Black Edition, bale, sinukat niya 39mm itong nasa likuran na part,
Sa forefoot area naman is around 33 mm. So, yun nga, 6 mm drop. Now, ang outsole area niya naman, makapit. Pero, hindi lahat ng part rubber. Bale, ang rubber niya lang is dito, saka dito. Pero, so far naman, kahit umuulan, kahit basa yung daan, wala akong naging problema sa kapit nito. Nabibigay niya naman or satisfactory naman yung kapit niya. Based on experience, kahit na nagamit ko na siya ng iilan or more or less 50 kilometers, itong outsole area niya, wala akong napansin or di mo mapapansin na ginamit ko na siya or makapal pa. Siguro maganda yung durability ng sapatos na to. Now, aside sa na-mention kong lacking of energy return ng sapatos na to, isa rin sa hindi ko nagustuhan sa sapatos na to is yung bigat niya. Pag kasi pinagsama mo yung bigat at lack of energy return, medyo mahirap talaga kasi itong sapatos na to, itong Anta J21 Pro, magkasing bigat lang sila. 333 grams. Yes, ganun siya kabigat. Pero ito, pag tinakbo mo siya, hindi mo masyadong ramdam yung bigat ng sapatos na to. Bakit? Gaya ng nasabi ko, meron siyang bounce. Meron siyang binibigay na energy return. Ito, wala. So mararamdaman mo yung bigat nito or bigat ng sapatos na to habang tinatakbo mo siya. So yan din yung isang bagay na hindi ko nagustuhan sa sapatos na to. Especially kung iisipin mo, ang sapatos or ang purpose ng sapatos nito is pang long run, pang easy run. Kung long run yung pinag-uusapan natin tapos mararamdaman mo yung bigat ng sapatos na to, syempre, para sa akin lang, hindi ako pabor na gamitin to sa long run. Siguro sa mga short, easy run, pwede pa. Sa mga speed run naman, well, hindi ito yung sapatos na para sa iyo. Now, kung worth it ba yung 2,700 or 3,000 pala, 3,000 pesos sa sapatos na to. Para sa akin lang, hindi. Yes, may mga advantages siya, pero para sa akin lang, yung mga advantages na yon hindi gaano ka-importante kung pagdating sa running, actual running naman, nabibigatan ako. Saka, ito yung sapatos na medyo natagalan ako sa review kasi nga, hindi ko masyadong sinusuot. Kasi yun yung nasabi ko na mabigat siya sa paa, saka hindi ko ramdam yung energy return nito. Or kung meron man, napakaliit lang.